Okay, last good evening. Discuss lang natin ngayon yung kaninang example natin, ang ginamit natin is yung 3 over 8D. Kasi sabi nga sa'yo, pag nagdi-design, ang ginagamit ko lagi, yung mas okay. So, yung 3 over 8D yon. So, kaya lang, sabi rin sa'yo, yung 3 over 7D, tama rin naman. Kaya lang, hindi nga ito yung mas okay na design. Pero gawin natin kasi, nire-request kanina, may nagtanong, what if naman, yung solution na gamitin ay yung 3 over 7D. So, pakita lang natin. So, CMAX, kapag magdi-design tayo na under sa code, ang sinabi nga ng code ay 0.004 strain, hanggang doon, pwede. So, lugaran natin yung mismong 0.004 na strain. So, yun, yung 3 over 7D. So, 3 over 7D, kapag kinompute natin, 3 over 7 times 650, ang lalabas na CMAX natin is 278.57 millimeters. So yung F-prime-C natin since 28 megapascal, so beta factor natin 0.85. So 278.57 times 0.85, yung Cmax natin magiging 236.7845 millimeters. So using summation force horizontal is equal to 0.85 times 28 times A max natin na 236.78. Gamitin ko na lang yung 78 multiplied by B natin, 420 equals AS max kasi A max yung pinalit natin. So AS max ang lilitaw dito, 420. Lilitaw si AS max for singly transition region. So 0.85 times 28 times 236.78 ay equal sa 5635 0.36 square millimeter. So, meron ka ng AS max. Para makompute natin yung MU max, yung capacity for transition region, yung MU max natin, kailangan natin ng reduction factor. So, i-work out natin sa reduction factor. Reduction factor is equal to 0.65 plus 0.25 Fs minus Fy over 1,000 minus Fy. Since ang ginamit natin dito kanina ay si 3 over 7D, so automatic, ang ginagamit nating Fs dyan, 800. So kung ipapalit lang natin dito sa value na to yon, yung 800, baka-compute natin si reduction factor, 0.65 plus 0.25, 800 minus 420 over 1,000 minus 420. So lilito sa reduction factor ay equal sa 0.81379, so 8138. So, may reduction factor ka na, makukumpute natin si MU. Si MU ay equal sa 0.8138. Gamitin na natin si AS max. So, 5635.36. Since, transition region. So, yield yung bakal natin dito, 420. Tapos, 650 minus A max. A max natin is 236.78 divided by 2. So, MU natin ay equal sa 0.8138 times 5635.36 times 420 times 650 minus yung A natin na 236.78 over 2. So, lilitaw na yung value natin. Ang MU capacity nito ay 1,023.96 kilonewton meter. So, pag kinompare natin dito sa MU natin, sa actual MU natin, ito yon. So, 1,200 yan. Tapos, ang capacity lang natin for transition region, 1,023. So, ibig sabihin, hindi pa rin kaya nung transition region yung portion na to. Kung i-compare natin yung moment niyan, mas malaki. Yung naging capacity nito, 1,023. Yung kanina, 1,018 lang, yung sa 3 over 8. So, 1,023 at 1,018, halos di rin naman nagkalayo. Pero, tuloy natin. Para mas ma-visualize nyo, mas makita nyo kung ano yung sinasabi natin na mas na ma-maximize yung capacity. So, 1,023 ito. 1,023.96. Kaya lang ito, naging transition region na. So, hindi na TCR ito. Transition region lang ibig sabihin ng TR na yan. So, makakompute natin excess moment. 1, 2 minus 1,023.96. Ang excess moment natin ay 176.04 kilonewton meter. So, yan yung kailangan saluhin ng additional na AS2. So, i-work out natin para makakompute si AS2. 176.04
exponent 6 kasi kilonewton meter. Reduction factor natin, same pa rin, 0.8138 multiplied by AS2 multiplied by Fy natin na 420 multiplied by yung D natin na 650 minus yung D prime 65. So, ang lilitaw nating AS2 ay equal sa 176.04 exponent 6 times 0.8138 times AS2 times 420 times 650 minus 65. Ang lalabas nating AS2 ay 880.417 square millimeter. So, para makompute si AS rec natin, AS rec o yung AS required for tension bars, ito ay equal do sa AS max ng singly na transition. So, ilan yan? 5635.36 plus 880.42. Ito ay equal sa 880.42 plus 5635.36 6515.78. So, check lang natin. Yung AS max 5635. Tama, 0.86 sa 880. So, square millimeter. Ito, yung AS required for transition region. Ito yung kapag kinonsider mo yung 3/7 na capacity, na Cmax. So, kung i-compare natin ito dun sa kanina, na-compute lang natin sa kanina ito. 5751 gawin natin itong 0.5752. So, 5752, yung kanina, ito yun, for tension bars, dun sa 3/8, ito ay 5752 square millimeters. So, ito naman yung galing sa 3D/7. So, makikita natin dito, mas mataas yung area required nung 3/7 compared sa TB. So, kunwari, meron tayong 32 millimeter diameter at kunwari meron tayong 25 millimeter diameter na bar na gagamitin. So, compute natin kung gaano karaming bakal yung difference nila. Using 3D/7, so ang number of bars doon ay equal sa 6515.78 divided by pi/4 times 25 squared. So, 6515.78 divided by pi/4 times 25 squared. Ito ay magiging equal sa 13.27 pieces or roughly 14 pieces. Kapag naman dun sa isa, sa 3D/8, yung number of bars natin ay equal lang sa 5752 divided by pi/4 times 25 squared din. 5752 pi/4 times 25 squared. So, ang lilitaw lang na number of bars dito ay 11.72 roughly 12 pieces. So, anong ibig sabihin nito? Pag inobserve mo yung 3D/7 versus yung 3D/8, ang difference nila ay 2 piraso. Naalala mo sa discussion kanina, in-explain ko na kapag nagdi-design tayo under tension region, bukod sa mas okay yun kasi may ensure yung ductility, mas na-maximize natin yung capacity ng beam. So, iisa lang yung pinag-uusapan natin dito na moment. Sa example kanina at sa example ngayon, iisa lang yung gusto natin i-accommodate na moment, yung 1,200 kN. Hindi naman natin binago yung section. Same like section. Ang dinidesign lang natin ngayon yung AS, kung gaano karaming bakal. So, same na moment, same na beam properties, hindi binago, magbabago lang sa number of bars. So, makikita mo rito, para saluhin yung 1,200 kN, kapag nag-design ka under transition region, ang kailangan mo na bakal ay 14 na piraso na 25 mm. Pero,
kapag nag-design ka under transition region, ang number lang ng bakal na kailangan mo, 12 pieces. So, ibig sabihin, mas na-maximize nito ng 3D/8 yung capacity ng beam. So, ibig sabihin, mas nagagamit natin, mas makakatipid ka kasi yung malaking porsyento, since 90% ng capacity ang i-allow sa'yo gamitin, so mas nakakatipid ka sa bakal. Ito yung class.